nandito na naman tayo sa loob ng playroom nila Gib tsaka Gon. Hindi na ako nakapag-content sa ating clinic. Pero ngayon, pag-uusapan natin yung huwag isasanay kay baby para hindi kayo mahirapan, lalo na sa mga first time mommy. So kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedio tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, please subscribe to our channel, Dr. Pedio Mo. First thing na huwag isanay kay baby is yung kailangan mo pang magtago para umalis. Alam naman natin na merong separation anxiety talaga ang mga bata at nag-i-start ito around 6 months. Pero sana mas maganda na isanay na ipakita kay baby na umaalis kayo for work, lalo na sa mga working mom. Or kaya naman meron kayong kailangan puntahan na hindi kasama si baby dahil nga may separation anxiety na yan, iiyak na yan kapag wala kayo. Mas maganda na isanay nyo na siya na ipakita sa kanya, masaya kayo na umaalis kayo at nagbabay kay baby. Sa ganun, kapag toddler na siya, hindi na po kayo mahirapang umalis, lalo na kapag nagtatrabaho. Yung mga 1-year-old na nasanay kapag umaalis si mommy at daddy is umiiyak, pwede pa naman ihabol. Lagi-lagi lang tayong magbabay sa kanila ng maayos, na masaya dapat pag nagbababay si mommy. Ang tawag doon is conditioning. Iko-condition lang natin si baby siguro hanggang 1 month, tapos after nun sanay na po siya. Masaya pa nga siya magbabay kapag mag-work kayo. Number 2, na huwag isanay kay baby. Nako, guilty po ako dito dahil dito sa panganay ko, siguro nasanay ko siya, hindi ko alam dahil siguro pandemic yon. Ewan ko. Wala. Guilty ako dito. Number 2, huwag isanay na kumain sa harap ng TV si baby. Dahil nga guilty ako dito, dun sa pangalawa kong baby, hindi ko na siya sinanay at talaga namang sinasama na namin siya sa kainan, sumasama na siya sa amin kumain. Daddy! Subi pala. Mandilo na kaya kayahin ang aso. Asubo pa siya, no? Oy, babantay mo pa. By yourself. Ow, my eye hurt. Sorry. Don't do that. Oh, sorry. It's the... See, daddy. Nakakabawi na siya dahil nga yung daddy niya is gusto niya sumama na siya sa amin kumain. Kaya, yun, may mga times na sumasama na siyang kumain sa hapagkainan or sa table. Number 3, ito hindi ko sila sinanay dito dahil tamad ako. Joke lang. Number 3 is masanay na ihele si baby, lalo na kapag matutulog na. Kasama ito sa sleep tips ko na wag nang isanay si baby na ihele siya para matulog. Pero alam nyo ba, dahil nga sleep tips ko to, hindi ko na to sinanay sa baby dito sa pangalawa ko. Kaya hinahanap-hanap ko, kaya pag gusto na niyang matulog, hiniheli ko siya. Pero dahil nga hindi siya sanay, mas gusto niyang humiga na lang, tapos matutulog na siya. Pero 'di ba sabi ng mga ibang mommies, hayaan niyo lang siyang maging baby sa inyo. Which is okay naman 'yun. Pero kung magtatanong kayo ng sleep tip sa akin, 'yun, wag niyo siyang isanay ihele para lang matulog. Mas maganda na hayaan niyo lang siyang matulog mag-isa. And then konting pikpik o kaya lalabay, and matutulog na siya. Pero yung ihele, no need. Baka hanggang 3 years old, nagpapahele pa yan. Number 4, na wag mo isanay si baby, yung magpaligo ng warm water lagi. Kapag 1-year-old na si baby, pwede na siyang paliguan ng yung paligo natin. Yung kung malamig. Iiyak lang naman yan pero di naman niya magkakasakit. Pwede naman yan. Pag gabi siguro, pwede kayo mag warm water. Pero pag pinapaliguan siya ng morning o kaya ng afternoon, hindi nyo na kailangan magpakulo siguro. No, kung tatanungin nyo, kasi iba-iba naman tayo ng setup, iba-iba naman tayo ng paniniwala. Pero kung tatanungin nyo po ako, mas okay na siyang isanay na na hindi warm water. Kasi nasa Philippines naman tayo, wala naman tayo sa yung lagi kong sinasabi yun. Okay, number 5. Sana hindi nyo po ito isanay kay baby. Mahalaga din to. Yung magpakain ng sweets tsaka salty. 6 months pa lang, pinakain nyo na siya ng candy, ng lollipop, o kaya ng chocolate. Tapos, chichirya yung iba. 8 months, 9 months. Pinapainom na ng Coke. Ang tamis-tamis doon. Sobrang taas ng sugar content ng Coke. Please, mommy, stop that. Alam nyo bakit? Mahihirapan talaga ka magpakain ng gulay.
Meron ako nakitang video noon. Paano nyo nga naman mapapakain ng gulay si baby kung 6 months pa lang or 1-year-old pa lang, pinapakain nyo na siya ng matatamis. Yung dila niya, masasani na or maghahanap siya na matamis na ang kakainin. Mas maganda na gulay-gulay muna, yung matabang, wala talagang asin yung kinakain. Number 6, ito, pagkakamali ko din ito sa panganay ko. Huwag niyo pong isanay si baby na mag-nail cut pag tulog siya. Kasi mahihirapan kayo pagtanda niya. Takot na siyang magpa-nail cut. Yun yung pagkakamali ko sa first baby ko. Dahil first time mom, takot akong mag-nail cut. Tapos nasugat ko ba siya nung una ko siyang ni-nail cut. Nung ano pa siya noon, saktong 1 month old siya. Tapos tinry ko na siyang i-nail cut. And then nasugat siya. Kaya takot na ako mag-nail cut habang gising siya. So, ang nangyari, nasanay siya na habang tulog, nung around 1-year-old, 2 years old, hindi ko siya ma-nail cut kapag gising. Compared dito sa pangalawa ko, sinanay ko siya, nagising talaga siya. At ngayon, nagpapako ko na siya ng habang gising. Ito naman si baby Gabe, yung panganay. Ayan, nasasanay ko na siya na habang gising, nagpapanail cut na siya kasi tinatakot ko na siya na kaya siya may worm o kaya ano. Takutin nyo lang. Guys, wala na akong maisip pang number 7. Pwede nyo ba akong tulungan para sa mga ibang mommies na wag isanay si baby para hindi kayo mahirapan. So, i-comment nyo lang po down below at tignan natin kung may makaka-relate po. Eh, Doc, paano yung isanay sa karga si baby? Okay lang ba yun? Ano yan? Mga mamas boy ba yung mga to? Mamas boys. Huwag isanay sa karga. Clingy kasi ako sa mga anak ko kaya kinakarga ko sila. Wala akong nakikitang masama sa pagkarga kay baby. Siguro sa mommy lang dahil nga sabi is babae tayo, meron tayong mattress, prone tayo sa POP or yung pelvic organ prolapse. Pero dahil nasa less than 10 kg pa lang naman yan, pero na lang kung 20 kg na yan, so pwede pa tayong magkarga at wala akong nakikitang masamang epekto kay baby. Siguro yung pagiging clingy. Pero, mawawala din yun. Pag 3 years old, mas gusto nilang naglalaro-laro kaya sa magpakarga. So, alam nyo na po yung sagot ko. Yun lang. Kung nakatulong po sa ito, please do subscribe to our channel, like, and subscribe again. Yun lang. Thank you.